jowa siya or pumasok siya sa isang relationship para meron siyang mahingahan ng loob, pero parang ang nangyayari is para sa kanya padagdag kayo sa burden niya, no? Ibig sabihin, kasi may mga conflict kayo guys, may mga pinag-aawayan kayo, especially if palagi ka nagsiselos, no? Yung iba kasi sa inyo parang there's an insecurity energy here na parang kahit na mag-explain siya sa'yo. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is anong feelings niya sa'yo. So ito yung ating anong nararamdaman niya sa'yo. So ano yung feelings reading natin para ngayong May para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, pwedeng ma-pick up yung energy nyo or yung energy ng person nyo. So, if in case hindi kayo maka-resonate dito guys, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo. So, dito sa deck na to guys, titingnan natin yung energy surrounding the relationship mga kapiksi, or yung surrounding your situation. So, meron ditong chaser, merong ship, and merong phoenix na energy. For some of you, mga kapiksi, no, pwedeng nandun kayo sa sitwasyon na yung isa papalayo, yung isa naghahabol sa relationship. Yung isa parang ayaw na, yung isa parang ayaw niyang iwanan siya. So, it's either ikaw yung most of the time, kung sino yung nanonood ng tarot reading, sila yung iniiwan eh. Yeah, that's why nanonood sila ng tarot reading, kasi gusto na lang malaman yung mga reasons. So, if in case na ikaw yung iniiwan ng person mo, nandun yung tendency na maghabol ka, no? Dun sa person mo, parang gusto mo pang i-save yung relationship. There is a fear of abandonment and rejection within you. Yung fear of rejection mo, na parang pwedeng ipinagpalit ka sa iba, pwedeng hindi ka priority. There could be a lot of reasons mga kapiksi. While the other one naman is gusto niya nang putulin, no? Gusto niyang putulin, gusto niyang makipaghiwalay, gusto niyang tapusin na and mag-move on na. Gusto nito ng pagbabago, gusto nito ng pwedeng another relationship or pwedeng another person, or gusto lang nito na magkaroon ng pagbabago sa buhay niya, mga kapiksi. Alright? So, ganun yung nakikita natin. Now, the energy can be reversed, guys. Pwedeng sila naman yung naghahabol sa inyo. Pwedeng kayo naman yung ayaw na sa kanila and gusto nyo naman na mag-move on na, mga kapiksi. Okay? So, pwedeng ganun. Again, guys, kapag love reading, pwede talagang ma-reverse yung roles, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa energy na yan. Yung next na message natin, titingnan naman natin yung mga emosyon na nakapaloob sa relasyon nyo. Pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman niya, pwedeng nararamdaman yung dalawa. So, meron ditong grateful na energy. Meron din ditong resentful, and meron din dito grief, no? So, halo-halo. Unang-una, nagpapasalamat, no? Nagpapasalamat dun sa naging relasyon, dun sa opportunity na maging kayo, na nagkaroon kayo ng relationship with this person, pero hindi rin nawawala yung galit, yung resentment, at saka yung grief, kalungkutan, because meron ngang iniwan. So, pwedeng ikaw tong nakaramdam na to, guys, na parang galit na galit ka dun sa person mo kasi iniwanan ka niya, guys. Or pwedeng siya naman yung nakaramdam nito kung siya naman yung iniwan nyo. So, this is very heartbreaking for some of you, especially kung talagang nandun ka sa deep
emotional pain of losing the one you love, mga kapiksi. So, pwedeng mixed emotions guys, kasi nga iniwan ka, so natural lang na malungkot kapag iniwan. But yung galit, we can say na pwedeng nandyan yun sa una, because hindi mo naintindihan diba? Especially if you give your all, kapag binigay mo lahat, tapos kahit na ganon, iniwan ka pa rin, diba? Ganon naman yun, madalas. Kukwestiyonin natin, anong kulang? Binigay ko naman lahat. So, saan nagkamali? Saan? Bakit ganon, diba? So, napapalitan siya ng resentful. Yung iba nga, feeling ko, parang nagkakaroon pa kayo ng regrets. Mga kapiks. Kasi parang feeling nyo na sayang. Parang nasayang lahat ng binigay nyo dun sa person. Tapos, iiwanan din pala kayo. Okay? So, comment down below guys. Pwedeng sila yung nakaramdam nito or kayo. Comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. So, tingnan natin eto naman, yung feelings ng person mo. Basahin natin guys. Shuffle ko muna. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda niyan mga kapiksi, and meron din tayong promo ngayon. Kayo na yung mamili guys, pwede kayo mamili kung gusto niyo ng 200 pesos na discount o kaya naman ay 1 free pampaswerte subliminal. So sa lahat yan na mag-avail ng course guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitayo@gmail.com. So, Taurus guys, kayo represent ng King of Pens sa ating spread. Ito yung feelings energy. Meron dito ang presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring fire element yung person mo. For some of you, pwedeng may ganyan sila sa kanilang natal chart guys. So, itong person mo, masyado siyang maraming responsibilities, masyadong mabigat yung mga dinadala niya. Pwedeng merong problema ito sa buhay niya guys. Parang feeling ko itong person, parang medyo stress siya sa trabaho niya guys, or stress siya sa mga obligations niya, financial obligations niya, mga kapiksi. Especially kung let's say for example, breadwinner yung person mo, tapos siya yung kumikilos para dun sa parents niya, para sa mga kapatid niya, ganyan. Medyo mabigat yung responsibility niya, na parang hindi niya na ayaw niyang tapos pag nag-aaway kayo, dumadagdag yun sa kanya, and kumbaga parang jowa siya or pumasok siya sa isang relationship para meron siyang mahingahan ng loob, pero parang ang nangyayari is para sa kanya padagdag kayo sa burden niya, no? Ibig sabihin, kasi may mga conflict kayo guys, may mga pinag-aawayan kayo, especially if palagi ka nagsiselos, no? Yung iba kasi sa inyo, parang there's an insecurity energy here na parang kahit na mag-explain siya sa'yo na kasi parang wala siyang masyadong time sa'yo, kapiksi, tapos yung oras niya parang binubuhos niya sa pagtatrabaho niya, overtime, ganyan. Tapos for some of you, kung nai-insecure kayo, parang hindi kayo naniniwala kapag nag-overtime sila, ganyan, and kung ano-anong hinahaluan ng kung anong duda, hindi kayo napaprioritize ng person nyo, in short, and nabibigyan nyo yun ng kulay, no?
And yung kulay na yon, negative yung impact dun sa person mo kasi parang imbis na gumaan yung pakiramdam niya dahil sa'yo, parang ang tingin niya sa'yo is burden, pabigat. That's why gusto niyang putulin yung connection nyo kasi gusto niyang gumaan yung kanyang dalahin, mga kapiksi, kasi he or she alone, marami na siyang pabigat sa buhay. And gusto nito ng bago. Gusto rin nitong makahinga-hinga, guys. Yung sinasabi na, no, gusto nito ng, it's either bagong love life or parang bagong chapter sa buhay niya na parang gusto niya ng may makakatulong sa kanya, mga kapiksi. Makakatulong na maiintindihan siya, na hindi magiging pabigat sa kanya, at saka yung tutulong na mag-uplift sa kanya, okay? Kumbaga parang naghahanap siya ng somebody na makakapag-inspire sa kanya, na parang motivator, parang mga quotes, ganyan. Naghahanap siya ng somebody na mag-encourage sa kanya na kaya mo yan, nandito lang ako, imbis na awayin pa siya or something like that. Okay? Kasi yun nga, para sa kanya, marami na siyang masyadong burden and ayaw niya na yun madagdagan. Okay? So, pero nakikita din natin na yun nga, itong grateful na to, nagpapasayaman siya na naging relation na ikaw yung nakarelasyon niya. Pero parang hindi ikaw yung priority niya as of now. And kung hiwalay na kayo, there's no chance as of now kung babalik siya sa'yo because ang priority niya is yung sarili niya and yung mga obligations niya sa buhay. Alright? So, comment down below, Taurus, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa story na to, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Pwede yung pakinggan para makatulong sa iyo. Excuse me. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.